Isang kahon na may laman ng katawan ng isang babae ang nakita sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa, Cebu. Sino ang babaeng ito at ano ang nangyari sa kanya? Sino kaya ang gumawa sa kanya nito? Ang kasong ito ang isa sa pinaka-nakakaintrigang kaso sa Pilipinas dahil sa mga di inaasahang twist at iba't ibang opinyon ng mga tao lalo na sa social media. Ang kasong ito ay consider as case closed na, pero ano kaya ang masasabi mo sa kasong ito? Isang umaga noong July 17, 2023 sa Barangay Tisa sa Cebu City ay tila isang ordinaryong araw lamang. Ngunit ng mga bandang alas 7 ng umaga ay may napansing kakaiba ang mga residente sa gilid ng isang kalsada. Isang malaking kahon ang nakita nila na nakatambak sa gilid ng kalsada. Isang security guard sa isang malapit na subdivision ang unang nakapansin sa nasabing kahon. Ngunit ito ay di niya pinansin dahil sa pag-aakalang ito ay isang karton lamang na itinapon na naglalaman ng mga basura o mga lumang gamit. Ngunit napansin naman ng iba pang mga residente ang di kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa kahon at ito ay nilalangaw na. Ngunit wala pa ding naglalakas loob na tignan kung ano ang nasa loob nito. Nang mga bandang alauna ay nadaanan ito ng isang street sweeper at naisipang tanggalin na ito sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi niya ito mabuhat mag-isa dahil sa ito ay mabigat kaya siya ay humingi na ng tulong sa isang barangay tanod para ito ay buhatin. Nang binuhat na nila ang kahon, sila ay nagulat at natakot dahil biglang may lumabas na kamay galing sa kahon. Agad-agad na nag-report ang barangay tanod at ang street sweeper sa barangay hall at sinabi nila kung ano ang kanilang nakita. Ang barangay captain ng Barangay Tisa na si Kapitan Ringo Pecanya ay agad ni-report sa mga pulis ang insidente. Dumating ang mga pulis sa lugar at kinumpirma ang kinatatakutan ng lahat. Ang nasabing kahon sa gilid ng kalsada ay naglalaman ng isang naaagnas ng katawan ng isang babae. Mga bandang alas 2 ng hapon ay ineksamin ng mga otoridad ang katawan at napag-alaman na ito ay naaagnas na. Ang mga kamay at paa ng biktima ay nakatali ng aluminum cable. Ang katawan ng biktima ay nakabalot ng puting kumot. Ang kanyang mukha ay parang hinampas at sinunog. Madami ding nakita mga pasa sa kanyang katawan pero ang iba ay baka gawa lang daw ng pagkakaagnas na ng katawan. Sa kabila ng pag-e-examine ng mga otoridad ay bigo pa din silang makilala kung sino ang biktima. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay isa pa ring misteryo. Ang alam lang nila ay may kulay na blonde ang buhok ng biktima at siya ay nakasuot ng itim na sweater at itim na shorts at ang mga kuko nito ay may nail polish. Ayon sa mga otoridad ay maaring di siya taga Tisa, Cebu at maaring ito ay isang dayo o di naman kaya ay isang turista. At ang malaking katanungan pa sa mga investigador ay kung paano napadpad ang biktima sa lugar at humantong sa pagtapon sa kanya ng nakakahon sa gilid ng kalsada. July 18, 2023, isang araw pagkatapos matagpuan ng biktima ay nagkaroon ng lead ang mga pulis kung sino ito. Nagmatch ang description ng biktimang natagpuang nakakahon sa isang babae na final bilang missing person. Ayon sa mga pulis, ay maaring ang biktima ay si Rhea May Tocmo, 19 years old, at isang dalaga mula sa Panabo City, Davao del Norte. Si Rhea May ay nagstay sa Mandaue City, Cebu mula noong June 11, 2023 dahil siya ay naghahanap ng trabaho. Pinatawag ng mga pulis ang pamilya at mga kaibigan ni Rhea May. Agad na kinumpirma ng pamilya ni Rhea May na siya nga ang katawan na natagpuan na nakalagay sa isang kahon. Sinabi nila na paborito niyang isuot ang black short na suot ng biktima. Nakilala din nila ito dahil sa suot nitong necklace. Hinanap din ng mga kapamilya ng biktima ang cellphone at wallet nito ngunit ito ay di na mahanap. Sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ng mga otoridad ay tinrace nila ang mga CCTV na available sa lugar kung saan huling nakitang buhay ang biktima, pati na rin sa Mandaue City kung saan nagstay ang biktima. Sinama na din ng mga otoridad sa pag-iimbestiga ang mga hotel na malapit sa lokasyon kung saan nakita ang biktima dahil may posibilidad daw na ang puting tela na ginamit sa pagbalot sa biktima ay galing sa isang hotel. Unti-unti nang nakaipon ng mga ebidensya ang mga investigador sa tunay na nangyari kay Rhea May Tocmo. Ngunit sino nga ba si Rhea May Tocmo? Si Rhea May Tocmo ay isang 19 years old na dalaga mula sa Davao del Norte. Ayon sa kanyang pamilya, si Rhea ay isang masipag, mabait at masunuring bata. Siya ang tipo na laging inuuna ang kanyang pamilya.
Kahit na siya ay lumaki sa isang broken family, ay naging maganda pa din ang kanyang pakikipagkapwa-tao at marunong siyang tumulong sa kanyang kapwa. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kapatid pati na din ng kanyang mga magulang. Inalala ng kanyang ama na si Romeo Tokmo ang kasipagan at pagiging dedikado ng kanyang anak na makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa college para matulungan ng kanyang pamilya. Si Rhea ay tumuloy sa bahay ng kanyang ate Rochi Tokmo sa Panabo City. Si Rochi ay may negosyo at siya ay nagpapasalamat kay Rhea dahil masipag ito at laging inaalagaan ng kanyang pamangkin. Ayon din kay Rochi ay isang mabait na dalaga si Rhea at wala daw itong kaaway. Si Rhea ay unang kumuha ng criminology noong college para maging pulis, pero siya ay nag-shift sa tourism at di kalaunan ay naisipan na lang niyang maghanap ng trabaho para makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya. Kahit na mahirap para kay Rhea ang desisyon na siya ay huminto sa pag-aaral para makapagtrabaho, ay tinuloy niya ito at ito ay inayunan din ng isa sa kanyang mga ate. Agad-agad bumiyahe ng Cebu si Rhea kasama ang kanyang kaibigan na si Jewel Smith para maghanap ng trabaho. Di siya nagpaalam sa kanyang pamilya at inakalang si Rhea ay nasa Davao del Norte lamang. Si Rhea ay tumira ng ilang araw sa isang staff house bago lumipat sa isang boarding house sa Mandaue City kasama ang kanyang kaibigan na si Jewel Smith. Agad-agad nagtrabaho sa isang bar si Rhea pagkarating niya sa Cebu. Walang nakakaalam sa kanyang mga kapamilya kung nasaan si Rhea at nagulat na lang sila nang malaman nila na nasa Cebu na pala ang dalaga. Ayon sa ate ni Rhea, ay di nagpaalam si Rhea sa kanila dahil baka natatakot siya na di siya payagan. Ayon sa ilang testigo, kasama na ang ilang kapitbahay at vendors na malapit sa kanyang inuupahang boarding house at ayon na rin sa kanyang kaibigan na si Jewel Smith ay huli nilang nakitang buhay si Rhea noong July 16, 2023. Agad-agad na kinuha ng mga pulis ang mga CCTV footages na nakapalibot at malapit sa boarding house na inuupahan ni Rhea. After ilang weeks ng investigasyon ay may crucial footage silang napanood mula sa isang CCTV. Nakita nila si Rhea na paalis ng kanyang boarding house at siya ay nakasakay sa isang yellow na motor at ang driver nito ay nakasuot ng orange na damit. Agad na pinaghahanap ng mga pulis ang nasabing motor at ang driver nito. Dahil itong huling tao na nakasama ng biktima kung saan ito din ang huling sandali na nakitang buhay ang biktima. Noong una ay pinaniniwalaan ng mga pulis na maaring inilipat sa ibang sasakyan ng biktima. Napakahalaga na malaman ng investigador ang ruta na binabaybay ng nasabing motorsiklo. Ayon sa mga pulis, ay maaring dumaan ang motor sa barangay Mabolo. Naging malaking challenge sa mga otoridad ang paghahanap sa nasabing motorsiklo at sa driver nito. Pinadala na rin nila ang CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit para mapa-enhance ang video. Sa pagsisimula ng investigasyon ng mga investigador, inakala nila na sinunog o binuhusan ng asido ang mukha ni Rhea. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay may nakita silang saksak sa tagiliran at mga marka sa kanyang wrist at sa kanyang legs. Nalaman din ng mga investigador na ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay strangulation. Nalaman din ng mga investigador na hindi sinunog ang mukha ng biktima at ito ay sanhi lamang ng pagkakaagnas nito. Noong July 7, 2023, 10 araw matapos huling makita si Rhea May, ay may isang malaking break ang nangyari sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Biglang may lumitaw na isang lalaki kung saan ay sinurrender ang phone ni Rhea May. Sinabi ng lalaki na nabili niya ang phone na ito sa isa pang lalaki sa Carbon Public Market sa Cebu. Nang chinek niya ang phone ay nakita niya daw ang mga pictures ni Rhea May at agad niya itong nakilala at ito ang babaeng natagpuan na nakasilid sa isang kahon kaya agad-agad niyang naisipan na isurrender ito sa mga pulis. Agad na mag-chinek ng mga pulis ang CCTV footage sa Carbon Public Market at buti na lang ay nakita nila ang nasabing lalaki na nagtinda ng phone sa lalaking nag-surrender nito sa mga pulis. Ang lalaking ito ay nakasuot ng orange t-shirt. Matatandaan na ang driver ng motorsiklo na nasakyan ni Rhea May ay nakasuot din ng orange t-shirt. Agad-agad namang naging person of interest ng mga otoridad ang lalaking nagbenta ng phone ni Rhea May. Ayon sa mga pulis, ang di pa nakikilalang suspect ay sinubukan pang i-unlock ang phone ni Rhea May. Ngunit siya ay bigong i-unlock ito kaya napilitan siyang ibenta ito ng 1,700 pesos sa palengke. Humingi ng tulong ang mga pulis sa publiko para ma-identify ang person of interest na nagtinda ng cellphone ng biktima.
Noong July 29, 2023 ay may inaresto ang mga pulis ng Guadalupe Police Station sa Cebu. Ito ay si Simeon Gabutero, 22 years old at isang construction worker. At siya ay inaresto ng mga pulis dahil sa kasong illegal possession of firearms sa Guadalupe, Cebu City. Agad namang namukaan ng mga pulis si Gabutero at siya ang person of interest sa kaso ni Rhea May. Siya ang taong naka-orange sa CCTV na siyang nagtinda ng cellphone ni Rhea May. Sa interview ng media kay Gabutero, sinabi niyang hindi niya kilala si Rhea May pero inamin niya na siya nga ang nagtinda ng cellphone ni Rhea May. Pero ayon sa kanya ay inutusan lang daw siya ng kanilang kapitbahay na si Roberto Gabison alias Inchik. Ayon kay Gabutero ay binigay ni Gabison ang cellphone ni Rhea May sa kanya noong July 16, 2023 at pinapaunlock niya ito o kaya ay itinda ito at siya ay bibigyan ni Gabison ng 500 pesos. At ito nga ay nabenta ni Gabutero sa halagang 1,700 pesos at binigay sa kanya ni Gabison ang pinangakong 500 pesos. Wala umanong idea si Gabutero na ang nagmamay-ari ng cellphone ay si Rhea May. Sinabihan din daw siya ni Gabison na huwag ipagsasabi na sa kanya galing ang cellphone kung sakaling mayroong mang magtanong tungkol dito. Nang makita ni Gabutero ang CCTV footage na pinakita ng mga pulis at na-realize niya na siya ay wanted, ay di siya sumuko agad sa mga pulis dahil sa takot na siya ay mapagbintangan na siya ang gumawa ng krimen kay Rhea May. Sa pagpapatuloy ng interogasyon ay sinabi ni Gabutero na nakita niya si Gabison na nakikipagtalo kay Rhea May malapit sa Guadalupe Elementary School isang araw bago matagpuan ng kahon na naglalaman ng biktima na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang 22 anyos na si Gabutero ay nasangkot noon lamang nakaraang taon sa isang robbery case sa Toledo, Cebu. At kamakailan lang, ilang araw bago ang pagkakadiskubre sa kahon, kasama pa ang isang suspect ay nilooban nila ang isang babaeng negosyante sa kanyang bahay at kinuha nila ang bag nito na naglalaman ng 8,000 pesos na cash. Naglalaman din ang bag ng babae ng gadgets at mga alahas na hindi bababa sa halagang 150,000. Sila ay inaresto July 7, 2023, ilang araw lamang bago ma-report ang kahon na kinalalagyan ng biktima. Para ikumpirma ang mga binigay na impormasyon ni Gabutero tungkol kay Gabison, ay tinrak ng mga pulis si Gabison kaugnay sa kaso pati na rin sa mga gawain na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Nang maaresto si Gabison, ay agad niyang itinanggi ang pagkakadawit niya sa kaso. Sinabi niya na never niyang na-meet si Gabutero pati na rin ang biktima na si Rhea May. Sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ng mga otoridad ay kinuna nila ng DNA si Gabutero at Gabison noong August 4, 2023. Sobrang importante ng pagkuha ng DNA sa mga suspect dahil malaki ang maitutulong nito sa pag-solve ng kaso. Maari nilang maitugma ang DNA samples na kanilang makukuha sa mga ebidensya at sa DNA ng mga suspect. Sa kabila ng masusing pag-iimbestiga ng mga otoridad, ay patuloy pa ring humihingi ng tulong ang mga otoridad sa publiko kung sino man ang may nalalaman na kahit anong karagdagang impormasyon na makakatulong sa kaso. Sa kabilang banda, ay duda naman ng publiko sa pagkakahuli kay Gabison at Gabutero. Sa isang article ay sinabi na nakakaduda daw ang napakabilis na pagkahuli ng mga suspect at sinasabi nila na dapat panglalima ng pag-iimbestiga dahil may mas malalim pa na posibilidad ang kasong ito. At habang nakapending pa ang DNA test na isinagawa sa mga suspect, ay may mga ilang individual na nagsasabing may mga impormasyon daw silang nalalaman na makakatulong sa kaso. At ito nga ay nagdulot ng iba't ibang opinyon sa social media. Isa sa mga taong ito ay isang taxi driver. At sa isang interview niya sa isang local radio station sa Cebu ay sinabi niya na nagkaroon daw siya ng isang pasahero na may dalang kahon noong July 17, kaparehas na araw kung kailan natagpuan ang kahon na naglalaman ng biktima. Ayon sa taxi driver ay ang kanyang naging pasahero ay isang babaeng mapayat at ito ay maraming tattoo. At ito nga ay may daladalang malaking kahon at siya ay may kasamang isang foreigner na lalaki. Ayon sa kanya, ang mga ito ay sumakay sa Rodriguez Street at sila ay papunta sa isang condominium sa Labangon. Ang pagkakadescribe ng taxi driver sa kanya naging pasahero ay akmang-akma sa katangian ng malapit na kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith. Noong August 7 ay agad namang nagpunta ng pulis si Jewel Smith para linisin ang kanyang pangalan. Ayon kay Jewel Smith ay di siya umalis ng boarding house noong July 16. Ayon sa kanya, pagkatapos niyang mag-out sa kanyang trabaho ay di na siya lumabas ng kanyang boarding house.
Sinabi niya din na hindi siya lumabas noong July 17 at ito ay mapapatunayan ng kanyang mga kapitbahay. Sinabi niya na hindi talaga siya mahilig maglalabas. Ayon sa kanya ay wala din siya sa Rodriguez Street o sa Labangon noong July 17. Nanindigan si Jewel Smith na ang huling beses na nakita niya si Rhea May ay noong July 16. Ayon kay Jewel, pagkatapos ng interview ng taxi driver ay ang dami nang nagalit kay Jewel at pati na rin sa kanyang pamilya sa social media. Madami daw nagpaparatang sa kanila at nagdadawit sa kaso, kahit na wala naman silang matibay na ebidensya. Ginamit din umano ang kanyang picture sa mga social media post na wala siyang permission. Dahil dito ay nakiusap ang mga pulis na kung sino man ang may mga impormasyon ay dumiretso na sa kanila at huwag itong idaan sa social media. Naisipan din mag-file ni Jewel Smith ng kaso laban sa taxi driver na nagkalat umano ng di totoong impormasyon na ikinasira ng kanyang pangalan at nagdulot ng stress sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Noong araw na hindi umuwi ng boarding house si Rhea May ay agad na nag-report si Jewel Smith ng missing person. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay parehas na pinakinggan ng mga otoridad ang side ng taxi driver at ni Jewel Smith. Gayunpaman ay mas nag-focus pa din sila kay Gabotero at kay Gabison bilang kanilang primary suspect at hindi na nila itinuring na suspect si Jewel Smith dahil ito ay nakikikooperate sa investigasyon at nasagot nito lahat ng mga tanong ng mga pulis na magpapatunay na siya ay walang kinalaman sa kaso. Noong August 10, 2023 ay umamin na din ang isa sa mga suspect na si Simeon Gabotero. Nag-announce sa isang press conference si Police Colonel Ireneo Dalugdog na kakasuhan ng murder case si Gabotero. Napilitan ng umamin sa kasalanang nagawa si Gabotero pagkatapos lumabas ng mga DNA testing results. Nagmatch sa DNA ni Gabotero ang mga DNA samples na nakuha sa kuko ng biktima. Inamin ni Gabotero na pinatay niya si Rhea May noong umaga ng July 16, 2023 nang bumisita ang dalaga sa boarding house niya sa Barangay Guadalupe. Sinabi niya din na may relasyon sila ni Rhea May simula pa noong December 2022 pero hindi pa sila nagkikita ng personal hanggang noong July 16, 2023. Napagpasyahan ng dalawa na magkita sila sa unang pagkakataon sa boarding house ni Gabotero noong July 16 bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Gabotero, ay nagalit siya nang malaman niya na gumawa ng madaming social media account si Rhea May at di umano ay nakikipag-chat ang dalaga sa iba't ibang lalaki. Napuno na at sobrang nagalit si Gabotero sa kanyang nalaman lalong-lalo na at pinapadalahan niya pa ng pera si Rhea May. Ayon kay Gabotero, siya ay kumikita ng 400 a day bilang isang construction worker. Siya ay nagpapadala monthly kay Rhea ng pera. At lalo pa daw siyang nagalit nang makita niya na may mga pinagbabawal na gamot siyang nakita sa bag ni Rhea May dahil nasayang lang ang pinaghirapan niyang pera na pinapadala sa dalaga. Nadagdagan pa daw ang galit nang tumawa ng malakas ang dalaga nang ito ay kanyang kumprontahin. Dahil sa sobrang galit daw ni Gabotero ay sinakal daw niya ang dalaga at ito ay hindi sumigaw. Humawak lang daw ang dalaga sa kanyang mga kamay at pilit itong tinatanggal. Naikwento ni Jewel Smith na nagiinom at lasing ang kanyang kaibigan bago ang pangyayari at baka yun daw ang dahilan kaya si Rhea May ay hindi na nakalaban at nakapalag sa suspect. Dagdag pa ni Gabotero na ikinagalit din niya ang agad na hindi pagsabi sa kanya ni Rhea May na siya ay nasa Cebu na pala. Nang napagtanto ng suspect na siya ay patay na, ay agad niya itong binalot ng kumot at itinali ng straw at inilagay niya ito sa isang kahon. May isang lalaki ang tumulong sa suspect para maitapon ang kahon na naglalaman ng biktima. Ito ay kanyang isinakay sa kanyang motorsiklo at itinapon sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa. Idininay naman ng suspect na sinunog niya ang mukha ng biktima at ito nga ay napaliwanag ng mga medical legal officer na ito ay sanhi ng pagkakaagnas ng biktima dahil siya ay nakatambak na sa kalsada sa loob ng mahigit 24 hours. Sinabi ni Gabotero na handa siyang harapin ang mga kasong ihahain sa kanya, pati na rin ang plano niyang pagdamay sa kanyang kapitbahay na si Gabison. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay wala silang nakitang kahit anong ebidensya na mag-uugnay kay Gabison sa kaso ni Rhea May. At dahil na rin sa pag-amin ni Gabotero na dinamay niya lamang si Gabison ay napawalang sala si Gabison. Wala ding nakitang ebidensya ang mga otoridad na nag-uugnay kay Jewel Smith sa kaso salungat sa sinasabi ng isang taxi driver. Inamin ni Gabotero na pinatay niya si Rhea May bandang mga alas 6 ng umaga at tinapon niya ang kahon ng bandang alas 10 ng gabi.
Makikita sa mga CCTV footages na may kasama si Gabotero sa motorsiklo at noong una ay ayaw niyang sabihin sa mga otoridad kung sino ito. Sa kabila ng pag-amin at pagkahuli kay Gabotero ay hindi masaya ang pamilya ni Rhea May. Hindi sila naniniwala kay Gabotero na may relasyon sila ng kanyang anak at pinapadalahan niya ito buwan-buwan ng pera. Nakakainsulto umano ang mga pag-amin na kanyang sinabi tungkol kay Rhea May at lalo pang bumigat ang kanilang pagluluksa dahil sa mga sinabi ni Gabotero tungkol kay Rhea May. Nananawagan ng pamilya ni Rhea May ng mas masusipang investigasyon dahil sila ay di naniniwala sa pag-amin na ginawa ni Gabotero. Sinabi nila na hindi daw sila tinutulungan sa pagkamit ng hustisya at lalo lang nadagdagan ang kanilang pagdadalamhati. Masama ang loob ng pamilya ni Rhea May dahil hindi man lang daw binerify ng mga pulis sa mga statements ni Gabotero, gaya ng sabihin nito na magkarelasyon silang dalawa simula pa noong December 2022 at kung totoong nagsisend ng pera sa GCash si Gabotero kay Rhea May. Bilang sagot sa pamilya ni Rhea May, noong August 11, 2023 ay iniharap ni Police Major Angelito Belicer sa isang press conference sa mga ebidensya na kanilang naipon at sinabi sa pamilya ni Rhea May na personal na tingnan ang mga ebidensya na kanilang nakalap na nag-uugnay sa suspect sa kaso. Nirerespeto ni Major Belicer ang nararamdaman ng pamilya ni Rhea May at gusto niya maging transparent sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso. Sa kabilang banda, ang driver ng dilaw na motorsiklo na makikitang sinakyan ni Rhea May ay nagpunta sa mga pulis noong August 11, 2023 para linisin ang kanyang pangalan at patunayan na wala siyang kahit anong kinalaman sa kaso. Ang habal-habal driver na ito ay si Marjun Carril na taga Lapu-Lapu, Cebu. Sinabi niya na na-realize niya na ang kanyang naging pasahero ay ang biktima nang makilala niya ang kanyang motorsiklo na nag-trending sa social media. Wala umano siyang balak na magtago sa mga pulis at sinabi na hinatid niya lang si Rhea May sa Guadalupe at namasahe ng 300 pesos. Noong madaling araw ng July 16 ay hinatid ni Marjun si Rhea May sa boarding house ni Gabotero. Sinabi pa niya na siya ay naligaw pa at nagtanong-tanong sa mga tao sa kalsada ng tamang daan. Sinabi din niya na noong August 10 lang niya nalaman na ang kanyang naging pasahero na si Rhea May ay naging biktima pala ni Gabotero sa isang krimen. Nabalitaan niya na may natagpo ang katawan sa gilid ng kalsada sa Barangay Tisa pero di niya alam na ito pala ay naging pasahero niya. Nagtutugma ang statement ng driver ng motorsiklo na si Rhea May nga ay nasa Guadalupe kung saan naroon ang boarding house ni Gabotero noong July 16. Pinasundan pa ito ng statement ng nanay ni Gabotero na noong July 16 ay sinabi daw ni Gabotero na lumabas muna ang kanyang nanay dahil meron siyang bisitang babae. Nang bumalik siya sa boarding house para magluto siya ng almusal ay nag-iisa na si Gabotero sa boarding house at siya ay pawis na pawis. Kinagabihan, bandang alas 7 ay may napansin ang nanay ni Gabotero na malaking kahon sa kanilang boarding house. At nang tanungin niya si Gabotero kung ano ang laman ng kahon ay sinabi nito na mga damit lamang ang laman ng kahon. Mga bandang 10 PM ay nagpatulong si Gabotero sa kanyang nakababatang kapatid na itapon ang kahon at sinabi din niya sa kanyang kapatid na ang laman ng kahon ay mga lumang damit. Noong August 14 ay pinakita ng mga otoridad sa pamilya ni Rhea May ang mga ebidensya na kanilang nakuha na nagpapatunay na si Simeon Gabotero ang gumawa ng krimen. Kasama sa mga ebidensyang ito ang black jacket na sinuot ni Gabotero, ang pulang helmet at puting jacket na suot ng kanya nakababatang kapatid noong itapon nila ang kahon at ito ay nakita sa CCTV. Kasama din sa mga ebidensya ang bag at damit na suot niya noong binenta niya ang cellphone ni Rhea May sa palengke. Ayon sa kapatid ni Gabotero, ay nagpatulong ito na itapon ang kahon pero wala siyang kamalay-malay na laman pala nito ang biktima. Nagdudugtong-dugtong na ang lahat ng mga pangyayari. Mula sa mga CCTV footages, witness statements, pati na rin sa DNA test na isinagawa sa suspect at lahat ng mga ito ay nag-uugnay kay Gabotero sa kaso. Sinabi ng mga otoridad na ang timeline sa CCTV at sa statement ng kapatid ni Simeon Gabotero ay nagtutugma at di na talaga makakaila na si Gabotero ang may gawa ng krimen. Sinabi ni Colonel Dologdog na malakas ang ebidensya nila sa kasong isinampa kay Gabotero. Ang ama naman ni Rhea May na si Romeo Tocmo ay nagpapasalamat sa mga otoridad sa pag-solve ng kaso para makamit ang hustisya para sa kanyang anak.
Sobrang sakit at galit naman ang nararamdaman ng mga ate ni Rhea May nang makaharap nila ang suspect. Pagkatapos nilang makita ang mga ebidensya ay naniwala na sila na si Gabotero ang may gawa ng lahat. Dumagdag pa sa mga testigo ang isang kapitbahay nila Gabotero at sinabing punong-puno ng kalmot si Gabotero. Ito ay isang indikasyon na ang tanging naging depensa ni Rhea May ay ang pagkalmot sa suspect. Ang ginawang ito ni Rhea May ay naging malaking tulong din sa pagresolba ng kaso dahil dito ay may mga DNA samples na naiwan sa kanyang mga kuko at ito ay tumutugma sa DNA ni Gabotero. Noong September 1, 2023 ay inamin mismo ni Gabotero sa harap ng mga media reporter ang krimen at sinabi niya na walang pumilit sa kanya na aminin ito. Naging trending naman ang isang babae na nakilala lamang sa social media bilang Bianca Lee noong August 31 at inaakusahan ng kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith pero nanindigan si Gabotero na hindi niya kilala si Jewel Smith at ang mga post na ito sa social media ay walang matibay na basihan. Dahil dito ay muling nanawagan ng mga otoridad na humarap sa mga pulis at huwag idaan sa social media ang pagkakalat ng mga impormasyon na walang basihan. Sinabi nila na makakamit lang ang hustisya sa tamang pag-iimbestiga at hindi sa pagpo-post sa social media at pagbibigay ng publiko ng kanilang mga opinyon na walang ebidensya. Sa kabilang banda, si Rupil Banyok, station manager ng radio station DYHP, ay nag-offer kay Bianca Lee na humarap ng personal at nag-o-offer si Banyok ng 100k sa bawat ebidensya na mapapakita ni Bianca Lee. Ngunit walang Bianca Lee ang lumabas. Pinagbibintangan si Gabotero ng publiko na siya ay may pinoprotektahang malaking tao kaya siya umamin sa kaso. Agad naman itong kinontra ni Major Balacer at pinaglaban ang pagiging transparent ng investigasyon. Sinabi niya rin na may mga taga-CHR nang umamin si Gabotero para masigurado na walang pilitang nangyari sa pag-amin nito. Noong August 18, 2023 ay opisyal nang kinasuhan si Gabotero kasama ang kanyang 15-year-old na kapatid na kasama niyang nagtapon ng kahon kung saan nakalagay ang biktima. Kahit na walang alam ang kapatid ni Gabotero kung ano ang laman ng kahon ay makakasuhan pa rin siya. Kumpiyansa si Major Balacer na malakas ang kaso nila laban kay Gabotero. Kahit bawiin pa umano ni Gabotero ang kanyang statement ay hindi pa rin magsisinungaling ang mga ebidensya na nagtuturo kay Gabotero at siguradong makakamit ni Rhea May ang hustisya. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo, ay may kinalaman kaya si Jewel Smith sa nangyari sa biktima? Comment down below. Baka magustuhan mo din ang mga videong ito ka TSF. Thank you for watching.